So, good day mga boss. Welcome na naman po sa ating panibagong video. So, sa video natin ngayon mga boss ay gagawa natin ng solusyon yung isa sa mga issue ng ating Honda Click mga boss. O kahit yung mga ibang Honda Click owner mga boss ay ito talaga yung pinaka-issue nila. So, dito sa panel, so pwedeng pasukin to mga boss ng tubig, ulan o kahit yung pag nagkakarawash tayo mga boss ay pwedeng mapasok to ng mga tubig o pwedeng mag-moist dahil dun sa tubig na tumatama dito sa ating panel. So yan mga boss, at eto mga boss papakita ko sa screen. So yan yung mga pwedeng mangyari dyan mga boss sa inyong panel screen. So pwede siyang mag-blackout at pwede rin siyang maging blue screen mga boss o totally dead talaga yung ating screen. So yan, makikita natin na nagmo-moist din yung ating screen mga boss dahil talagang pinapasok siya ng tubig mga boss. So simulan natin mga boss ang pagbibigay solusyon sa isa sa mga issue nitong Honda Click unit ng Honda mga boss. So yan, simulan na natin at unahin nating baklasin to mga boss. So dito mga boss ay nabaklas ko na yung mga tornilyo. So ito lang naman yung dalawang tornilyo. So flower type yan mga boss. So bali dalawa para matanggal natin itong part na to. So dito mga boss sa pagtanggal na ito, ang dapat nating gawin mga boss ay dito tayo magdidiin sa bandang taas dito sa part na to mga boss, pababa para dumula siya at matanggal yung mga clip niya mga boss at para hindi madadamage yung mga clip. So sunod mga boss at natanggalan natin tong cover na to. So ganun lang ang dapat mga boss. Dito ang diin sa bandang taas. So ang sunod naman ay tatanggalin naman natin yung screw na to mga boss. So yan. So dito mga boss, pagkatapos natin matanggal tong part na to, so yan, yung part na yan ay tatanggalin naman natin tong part na to dito sa head. So nandito yung pinakalock nya. So dalawa dito at dito mga boss, bandang dulo. So simulan nating sungkitin yan mga boss gamit yung ating fairing remover. So yan. So mabibili rin to sa Shopee mga boss. So ilalagay natin sa ating description link mga boss yung link para ma-direct kayo dun sa seller mga boss na nagbebenta ng ganitong klaseng tools. So ito na. So, tanggal na natin to. So itabi lang natin mga boss. So sunod na tatanggalin natin mga boss is yung dalawang screw na to. Sunod man mga boss ay tatanggalin naman natin to. Itong dalawa na to.
at yung part na to mga boss. So dalawang tornilyo pa rin yan. So ito, bali 4. Okay. So may isa pa mga boss, yung tornilyo na yan para ma-bend natin siya mga boss at makuha natin tong part na to. So yan, tabi lang uli natin to. So sunod mga boss, at natanggalan natin yung mga tornilyo na yan, ay tanggalin naman natin yung mga sakit na to mga boss, para mahila natin siya. Okay. So yan. So dito, kabilang uli natin to. Tatanggalin na rin natin to mga boss. Para so yan. So tanggalin natin tong mga tornilyo na to. Tsaka natin lalagyan ng sealant tong part na to mga boss. Dahil dito pumapasok yung pinakatubig natin mga boss. O yung tubig ulan o tubig ng car wash mga boss. Kapag nagka-car wash tayo ay dito pumapasok sa part na to. So yan, dito sa pagitan ng goma. Ayan, pagkatapos nating matanggal yung mga tornilyo na yan mga boss, pwede na natin tanggalin tong cover na to. Ayan. Okay. So ayan. So yan ang dahilan mga boss kaya hindi pwedeng dito manggagaling sa baba yung pinaka-moist niya o yung tubig, dahil makikita natin mga boss na may rubber gasket dyan. So yan, so hindi basta-basta papasukin niya ng tubig mga boss, dahil silyado yan. At tingnan nyo dito sa part na to ay nakailalim pa yan mga boss. So pailalim pa yung ating gasket kaya malabo talaga na papasukin ng tubig yung mga boss. So eto, ingatan natin to mga boss na pasukin ng tubig itong part na to. So yan, ito yung lalagyan natin mga boss, yung pagitan nito. Yan yung lalagyan natin ng rubber gasket mga boss. Ito yung ilalagay natin. high temp gray. So
RTV silicone gasket maker mga boss. So nabili natin to sa DIY, 100 110, 120. So ganyan yung presyo niya. So magandang klaseng gasket maker to mga boss, dahil talagang parang nagiging goma siya. Paano na to? Dami niyan eh. May stock. Punong-puno yan. Axe pa. Mahal ng axe kaya. So yan mga boss, okay na. So nalagyan na natin ng gasket maker tong ating panel. So yan. So sure na tayo ng mga boss na hindi napapasukin ng moist o tubig tong part na to. Okay. So ibalik na natin to mga boss sa ating motor. So tara.
So yan mga boss, at okay na tayo. Tapos na yung ating pagdi-DIY dito. So yan yung itsura niya mga boss sa labas. So hindi rin talaga makikita yung gasket mga boss na nilagay natin dyan. Dahil nga natakpan na rin siya nitong part na to mga boss. So itong cover na to. So okay. So yan, parang walang nangyari mga boss. So okay na okay yan. At sure tayo na hindi napapasukin niya ng moist o tubig mga boss, yung part ng ating panel. So okay, gumagana. So yan. So ito selector kasi ito mga boss. So gagana lang yan pag diniinan natin yan. So yan. Okay. So yan mga boss. So ibig sabihin gumagana ng maayos yung ating mga button at walang naging problema sa ating panel mga boss. Ayan, okay. So sure tayo na hindi na mangyayari yung nangyari dito sa comment na to mga boss ng isang rider sa FB. So sana may natutunan kayo mga boss sa video natin ngayon patungkol po sa issue ng ating mga motor o ating Honda Click mga boss. So ng Honda Click, ito talaga yung main issue pagdating sa kanyang panel mga boss. So muli mga boss, maraming salamat sa panonood at wag po natin kalimutan mag-like, share and subscribe mga boss. At mag-iwan na rin tayo ng komento mga boss patungkol pa sa video ito. At para mapakinggan po natin ang inyong mga saloobin. So muli, maraming salamat at God bless.